Punta tayo ngayon kay Sen Aimee. Sa mga fans ni Sen Aimee, paalala, ang bidyong ito ay siguradong makaka-trigger sa iyong politikal na paniniwala. Viewer discretion is advised. May bago na naman siyang statement. Ang sabi niya, itong sabi ni Senator Aimee, ipagtatanggol ko! Sabi niya, Aimee Marcos vows to defend family and their name. Yun ang sinabi niya. Pagtatanggol ko ang pamilya ko. Sinong pamilya? Sinong pamilya ko, madam? Okay lang po ba? Paki-clarify kung sinong pamilya. Diyos ko. Ito yung video. Sa ano to eh? Sa hearing kanina. Sa hearing kanina yan. Panoorin natin to. Your views then, are you with the Dutertes or the Marcoses? Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban. Matapos yung EDSA, no? Talaga kung saan-saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Ma'am, sa tingin nyo, maharap pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero, sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat nagulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing ganon? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan talaga eh. Yung demonyo ba, baba? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong tanong, sunod-sunod. Mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo? Considering na si Digong ay medyo iba lang. Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think, So, bago tayo magpatuloy sa ating topic, pag-usapan muna natin shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Okay, download nyo lang yung app, kuha ng account, at pagkagawa nyo yung account, lagay nyo bank details nyo. At pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan. Gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. the president She's evading and the the vice president questions. are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Hindi niya sinasagot yung tanong, no? She never answered one question. Kasi yung mga tanong, mga kotsero, pointed. Very pointed yung tanong. Siguro ang sinagot lang niya ng rekta yung una. Yung, where do you stand with the Marcoses or the Dutertes? So, ang sagot lang niya doon, why do I have to choose? Yung sinasabi niya. Well, at this point in time, kailangan nyo nang pumili. Kailangan nyo nang pumili. Kasi we're talking about, mga kotsero, sa akin, wala na akong pakialam sa away pamilya nila. Wala na akong pake sa away pamilya nila. Kung galit siya kay Martin at galit siya kung kanino man, I don't care. It's their own personal problem. Issue nila yung pamilya, wala akong pakialam doon. Ang issue ko ngayon dito, kasi ang problema na ngayon sa Pilipinas is the stability of the Philippines. Political stability na.
Meron kang former president who is threatening to separate Mindanao from the whole of the Philippines. Hindi pa ba nagsesettle sa atin lahat yan? Hindi pa ba nagsesettle sa atin lahat yon, mga kotsero? Let's allow it to settle in. Let's allow it to settle. Oo. Ang tanong na dito ay hindi yung away pamilya nila. Ang tanong na dito ay kung papayagan nyo ba ang isang individual tulad ni former President Duterte na i-destabilize ang bansa. Wala akong pake sa away nyo. Wala kaming pake. Walang pake ang mga Pilipino sa away nyo at sa patuloy nyong parinigan. Wala kaming pakialam dyan. Ang pakialam namin, kapag ba nag-umpisa ng destabilization, makakakain pa ba kami ng maayos? Makakapagtrabaho pa ba kami? Makakapangisda pa ba yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea? Yung away pamilya nyo, keep it to yourselves. At bigyan lang ako pagkakataon, tatanong ko sa kanya yun eh. Merong threat to the stability, the political stability of the country. Matagal nang sinasabi yan. Last year pa yan. May nanggugulo. At merong gustong magkagulo sa sistema ng politika sa bansa. Bakit? Simple lang naman yan. Malamang nasabi na rin ito ng ibang vlogger sa inyo. Kapag nagulo ang political system, susunod ang economic. Pag sumunod ang economic, doon tayo tatamaan. Pag nasira ang stability ng ating bansa sa political, masasabotahe yung economic growth ng Pilipinas. Pag nasabotahe yung economic growth ng Pilipinas, ano po ba ang factors doon? Presyo ng bilihin, sweldo, trabaho, etc. etc. Pag nasabotahe lahat yan, lahat tayo magagalit kay Presidente. Kasi hindi niya inayos yung mga sistema na magbibigay ng pagkain sa ating hapag, na magbibigay sa atin ng kakayanan na magbayad ng ating mga amortization sa bahay, upa sa mga bahay, pamasahe, papunta sa trabaho, etc. etc. Pag nagalit tayo kay Presidente, di na, success. People power ulit. Yun yung connect nun. Kaya mga kotsero, wala na akong pakialam kung nag-aaway sila. Kung galit siya kay Martin, wala akong paki. Ako personally, ako lang naman yun. Pero kung may paki kayo, wala akong problema. Pero ako personally, wala na akong pakialam. Kung galit siya kay Martin, o galit siya sa mga any other members of their family, I don't care. Ang paki ko, yung mga bagay na tatama sa sikmura ng ordinaryong Pilipino. She did not even answer the questions. Ulitin natin 2 minutes lang naman to. Ulitin natin. Your views then, are you with the Dutertes or the Marcoses? Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban. Matapos yung EDSA, no? Talaga kung saan-saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos, itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan eh. Wait, stop tayo doon, guys. Stop tayo doon muna. Meron daw kasing sumisira ng pangalan nila kung sino-sino. Ano to? You are lazy, you have no compassion. If wala kay gugma ug aspiration sa imuhang nasod, resign. Why? Dito may nasabi ka na ba, Senator Amy? Akala ko ba hindi ka papayag na may sumira ng pangalan nyo? Case in point.
'Di ba nung kahapon pinanood natin yung reaction niya nung nag-sorry daw sa kanya si Baste? Take note take note. Hindi nag-sorry si Baste sa mga sinabi niya kay PBBM. Take note. Ang ipinag-sorry niya ay yung mga kung na-offend sa naramdaman ni Senator Amy. Kung na-offend si Senator Amy sa mga sinabi ni Baste, doon siya nag-sorry. Hindi siya nag-sorry sa mga sinabi niya kay PBBM. Halimbawa, ganito. Halimbawa, minura ko yung anak nyo. Halimbawa na lang. Minura ko yung anak nyo. Siyempre, magagalit kayo sa akin. Di ba? Pero hindi ako magsasorry sa anak nyo. Magsasorry ako sa'yo. Par, pasensya na para, namura ko yung anak mo. Pero ito kasing anak mo PI Ganon. Ganon yung ibig sabihin ng sinabi ni Senator Amy. Pero walang reaksyon si Senator Amy. There's a person right in front of you na sinasabi na sumisira sa pangalan nyo. Pero tuwan-tuwa ka pa. Naiintindihan ko naman siya kasi nagre-revolusyon talaga ang damdami mo kung gusto ipukulong ang iyong ama at iyong kapatid. Akala ko ba ayaw mo nang may sisira sa pangalan nyo? Ngayon, punta tayo dun sa sinabi ni Digong. Rodi Duterte challenges Marcos to public drug test. Ganyan, yan ang sinabi ni Digong. Ano sinabi ni Senator Amy? Pakinggan natin. Tingin nyo, maharap pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa, pero sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan Nung bata ako, Wait, bago tayo pumunta dyan, mahaba yung kwento na yan. Would you consider yung sinasabi ni PRRD as amuyong? Masasabi nyo ba? Ako, that's a question. Would you consider PRRD as amuyong? Kasi wala naman na siya sa Malacanang. Pero kung ano-ano inaakusa niya sa kapatid mo na sumisira sa pangalan nyo. Well, yung ahas sa Malacanang, given na yan. Marami talaga dyan. Maraming anay dyan sa loob ng Malacanang. Maraming ahas dyan sa Malacanang. Given na yan. Pero yung mga wala sa Malacanang, tingnan nyo sinabi ni Digong. Ito yung balita kanina. Sabi, medyo mahaba to, 6 minutes. It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Labas mo muna sa alin mo. That is how the way it is approved. Drug test sa harap ng taong bayan. Ito ang hamon ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng palitan nila ng akusasyon sa isyu ng iligal na droga. Giit ni Digong, bagaman wala siyang dapat patunayan dahil hindi naman siya ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto, handa umano siyang magpa-drug test sa harap ng publiko ng Sorry wait lang. Maski naman nung nakaupo siya, wala siyang pinatunayan Sa lahat ng allegation sa kanya, may pinatunayan ba siya? Wala. In fact, pinrotektahan pa nga siya. Tulad ng binanggit ko kanina, may nakakita na ba sa inyo ng kanyang most recent SALN? Wala, di ba? Ang huling lumabas, 2017 pa. Anyway, tuloy natin. kaalaman. Kinumpirma niya ang paggamit ng fentanyl
Pero iginiit na inireseta ito ng doktor at nasa 7 hanggang 8 taon na ang nakararaan nang huli siyang gumamit nito. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Marami pang mga isiniwalat ang dating presidente tungkol sa Pangulo, gaya ng pag-a-apply umano nito bilang Agriculture Secretary sa kanyang administrasyon. Pero hindi umano ito tinanggap ng dating Pangulo. Ang mga isyu rin umano kaugnay sa pagkakasangkot sa illegal na droga ang dahilan kung bakit hindi niya ito inendorso noong nagdaang eleksyon kahit pa running mate ito ng anak na si Vice President Sara Duterte. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa president? Chismis lang yan. Bakit ka nagpag-rehabilitate ka? Hindi ko rin sinasabi nagpag-rehabilitate ka ng drug. But bakit parang ka gano'n na rin doon at pumasok ka ng rehab center? Pinuna rin ni Digong ang napakaraming beses na pagbiyahe ni Marcos sa labas ng bansa, kabilang na ang pagdalo ng Pangulo sa F1 Grand Prix sa Singapore. Sa huli, sinabi ni Digong na ayaw naman talaga niyang makipag-away kay Pangulong Marcos. Ngunit nang dahil sa isinusulong na People's Initiative na naglalayong baguhin ang saligang batas, napilitan siyang ilabas ang kanya umanong nalalaman laban dito. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Achoo! Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Buti pa siya nakapatay ng langaw. Yung ideas ba na lumalabas? At asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap. Plus the congressman na Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ang Commission on Elections. Bagaman itinigil na ng komisyon ang pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative, pinag-aaralan anya ng kanyang kampo ang paghahain ng petisyon laban sa COMELEC. ito namang Comelec, kayong Comelec, you better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressmen or their men na binayaran ng 100 pesos? Hindi pa nga kayo sure. You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, that is bribery. That is fraud. Hindi rin nakaligtas sa dating Pangulo ang mga hirit ni former Senator Antonio Trillanes na dapat nang magbitiw sa pwesto si VP Sara bilang delikadeza sa tumitinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Tugon ng dating Pangulo sa panawagan ni Trillanes, Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong militar hindi nga nakikinig sa kanya. Trillanes is a simpleton. sa kabila naman ng ilang beses na pagpapahayag ni Digong ng posibilidad ng pagbabalik niya sa politika, sinabi nito na permanently retired na siya. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halong ano yan. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Maski maglakad ako, natutumba na ako. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng reaksyon si PBBM maging ang Malacanang sa mga bagong pahayag ni Duterte. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang Tingin nyo papatula pa ba ni PBBM? Hindi na. Siya na lang magtitigil dyan. Hindi siya papatol.
Pero wait lang. So kung ang issue pala is the People's Initiative, why bring up the drug issue? It's not making sense. Parang clickbait ba yun? Ganun ba yun? Parang clickbait sa mga vlog. Sasabihin mo, drug addict siya. Pero ang totoong ikukwento mo yung People's Initiative. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Anong purpose ng pag-expose? Eh di sana tinira mo na lang yung People's Initiative. Ganun lang naman yun eh. Dapat tinira mo yung People's Initiative. Hindi mo tinira dapat yung... Kasi ang pinapalabas nila, ang nasa isip lang daw yan ni PBBM, ni Lisa, tsaka ni Martin. Maski si Presidente, ayaw niya niyan. Maski si PBBM, sinasabi niya, ayoko ng People's Initiative. That's highly divisive. Sinabi niya yan. Sinabi niya, sobrang bait daw, hindi raw makapatay ng langaw, etc., etc. Kung sobrang bait naman pala, hindi niyo kayang kausapin? I'm sure PBBM will take time para kausapin si Digong. Diba? Welcome pa nga siya sa Malacanang eh. Kung pupunta siya Malacanang, magpapaschedule lang. Phone call away. So bakit kailangang umabot sa ganung punto? Diba? At bakit tahimik yung nagsasabi na ipagtatanggol daw yung kanyang pamilya? Bakit? Sino bang pamilya kasi ang pinagtatanggol niya? Mukhang mas nakaranas pa ng pagtatanggol ang pamilya ng Duterte kay Senator Amy kaysa kay Marcos eh. Nagsalita, anong sinabi ni Senator Amy dito? Magpa-drug test daw sa Luneta, etc., etc. Nag-allege kayo ng bagay na wala kayong ebidensya, so ang gusto nyo mangyari, si PBBM magsusupply ng ebidensya para sa inyo? It's weird. Sino tanga papayag dun? Tingnan nyo Tingnan nyo, kung paano magsalita, itong sinasabi nito ni Digong ito lang. Na sabi niya, hindi niya kailangan mag-provide ng ebidensya. 'Di ba? It's for the other person to dispel the validity of my argument. Yun sinabi niya kahapon eh. Depende raw sa kabilang panig kung papatunayan nilang mali ako. Tingnan nyo. Kung itong sinasabi niya na to, ito rin ang linya ng mga Duterte Balahura supporters. Mag-aakusa ka, tapos bahala na yung tao na yon na ipagtanggol yung sarili niya o hindi. Ganun sila kadumi. O tapos kapag nagtanggol ka, anong sasabihin? Defensive naman. Di ba? Ganyan yan eh. Ganyan sila. Pag pinagtanggol mo yung akusasyon nila, sasabihin nila, ay guilty, nagtatanggol. Ganyan yung mga Duterte Balahura supporters. Kaya mas maganda pa, i-challenge mo na lang sila. Pag may inakusa sila, i-challenge mo sila. Nasaan ebidensya mo? Tingnan nyo, nangyari dyan sa Pulboron video. Nag-iintay sila na sumagot ang Malacanang, di ba? Hindi sumagot ang Malacanang. Ano yung pinansin ng Malacanang? Yung distab. Kasi yun ang mas malapit sa katotohanan. Tapos ngayon may Betamax na raw. Betamax. Nagsalita na ba si Senator Amy sa mga vloggers na sumisira sa pangalan ng kanyang anak? Anong kapatid? Anak tuloy. Iba pala anak niya. Si Matthew Manotok pala yun. Sa pangalan ng kanyang kapatid. Meron na bang polisiya si PBBM na inagrihan ni Senator Amy? Asa? Wala pa. So anong pinagtatanggol? Yung second chance na ibinigay sa inyong pamilya. Walang pagtatanggol na nagaganap. At saka kasi, mga Ochero, pinili na niya yung posisyon niya. Through thick and thin, I'll stick with the Dutertes. Nagdaba siya ng statement, di ba?
Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglabang kontra sa pwersa ng kasamaan, nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Alam niya, pati nga si Krappler napapansin eh. Oh. Apart from the house squabble, she had been openly criticizing her brother's policies. In September, she joined a protest calling for the resignation of Finance Secretary Benjamin Diokno owing to his economic policies. Dapat nga, di na pinaltan si Ben Diokno eh. Pinaltan. Pero so far, okay naman yung economic policies ni Ben Diokno. Medyo na short lang tayo sa target. Parang 5.6 ang target ng, 6% economic growth ang target ng Philippines for 2023. Pero ang naitala lang is 5.6. Okay na yun, makamiss ka ng konti, di ba? Konti lang pala diferensya eh. 5.6, tapos ang target mo is 6%. Konti lang diferensya. I-round up mo na lang, 6% na rin. So, pumili na siya ng pamilyang ipagtatanggol niya. Pumili na siya. At hindi Marcos yun. Hindi ko na kukusyonin yung pagmamahal, di ba? Hindi na natin kusyonin yung pagmamahal or family, etc., etc. Wag na yun. Kasi hindi naman natin nakikita yung pagmamahal eh. Hindi naman natin nakikita yung mga bagay-bagay na related sa emosyon. Ang questionin lang natin, yung mga ginagawa niya. Yun na lang. Yung mga bagay na tinututulan niya at yung mga bagay na tinotolerate niya. So far, ang tinotolerate niya right now ay yung mga sinasabi ng mga Duterte. At wala pa, sa pagkakaalala ko, wala pa siyang inagrihan. Simula nung umupo si Presidente hanggang ngayon, wala pa ako naaalala na may inagrihan si Senator Amy na pulisiya ng kapatid niya. Ever. Hindi ko alam mo bakit. Tapos, anong gagawin kapag naiipit? Actually, pareho sila ng kapatid niya kapag naiipit sila pareho. Sasandal sila sa kredibilidad ng tatay nila. Ako, sabi ng tatay ko, ganito eh. Sabi ng tatay ko, ganyan. Tulad ng tatay ko, ito rin ginagawa ko. Tulad ng tatay ko, ganito ginagawa ko. Huwag niyo naman gawin yun. Huwag naman natin gawin yun. Na pag naiipit, ibibring up nyo yung pangalan ng tatay nyo, si Apo Lakay, si President Ferdinand Edralin Marcos, na as if it's a magic word, na kapag binanggit na yon, makakalimutan na lahat ng naging mga ginawa at sinabi nyo. Mahal ko ang aking pamilya, mahal ko ang pangalan ng Marcos. Naman. Thankful daw siya sa second chance na ibinigay ng mga Pilipino sa pamilya nila, sa pamilyang Marcos. O dapat talaga maging thankful kayo. Pero at the same time, nakatayo siya kasama ng ibang pamilya. Siya nagsabi nun I'll stand with the Dutertes through thick and thin. Siya nagsabi nun Wala namang pumilit sa kanyang sabihin yun. So, pwede ba? Huwag nyo na kami utuin, and don't use the name and the legacy of your father to attract mga loyalists. Kasi marami na rin klase ng loyalista ngayon. May loyalista lang kay Bongbong, may loyalista kay Apo Lakay. I'm of the latter. Parang kasi ganun yung nangyayari na nang ginagawang magic word yung pangalan ng tatay nila na as if pag binanggit yung pangalan ng tatay nila, makakalimutan natin yung mga pinagsasabi. Baka kayo ganun. Ako hindi eh. Inaway pa nga siya ni Digong nung panahon ng pandemic. Inaway siya ni Digong eh. Tapos ngayon gaganyan siya. Ewan ko lang how other loyalists will perceive si Senator Amy. Pero
Nakaka-disappoint. Really. And I hope mabawi niya to. I hope she does a 180 at mabawi niya to. Promise. I hope she does a 180 at mabawi niya to. Kasi, ewan ko lang. I don't think na nando na siya as a point of no return, pero papunta na siya doon. So, hanggang dito na po muna tayo, mga kochero, ha? Okay. Bukas na tayo mag-shoutout kung okay lang. Pasensya na, guys, kasi alauna na. And I don't want to take too much of your time. Pero, ayun. Bukas na lang tayo mag-shoutout sa ating next Coach Jared Live. At, ayun. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Okay, kung kayo po ay first time sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-share po yung ating mga videos para alam ng inyong mga kaibigan na pinag-uusapan natin dito sa inyong sa ating live stream. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Ayan, guys. So, God bless everyone. See you next time. Bye!